nagkaroon ng pagsabog sa isang gas field sa Sakhalin na nakakahalaga ng 120 trilyong rublo. 17 katao ang nasugatan o namatay. Sabay na kumilos ang Tsina at Pilipinas. Naglabas ang Tsina ng kontrata, habang ang Pilipinas naman ay naghanda ng tandang. 11 oras matapos ang insidente, Pilipinas ang nagpadala ng medical plane upang iligtas ang mga manggagawang Ruso. Tiningnan ng Tsina ang aksidente bilang isang pagkakataon sa negosyo, habang inuna naman ng Pilipinas ang buhay ng tao. Sa huli, ang nagwagi sa 120 trilyong rublo na proyekto sa Moscow ay hindi ang Tsina na nag-alok ng 18 trilyong rublo, kundi ang Pilipinas na nagbigay lamang ng 7 trilyong rublo. Ang tunay na dahilan kung bakit pumunta ang Pilipinas sa Sakhalin ay hindi lang para sa natural gas. Ngayon, ilalabas ko ang nakakagulat na buong detalye. Ako si Alexander Kuznetsov. Bilang Vice Gobernador NG Sakhalin Oblast, ako ang namamahala sa paunlad ng ekonomiya at likas na yaman. Ako ay 53 taong gulang at nagtrabaho na sa lupaing ito sa loob ng 18 taon. Walang hindi nakakakilala sa isla ng Sakhalin. Ito ay isang mahaba at manipis na isla na matatagpuan sa dulong silangan ng Rusya. Ang laki nito ay halos 1/4 ng Luzon sa Pilipinas, ngunit 480,000 lamang ang populasyon. Gayunpaman, sa ilalim ng islang ito ay nakahimlay ang napakalaking natural gas at crudo. 35% ng buong produksyon ng liquefied natural gas ng Rusya ay nagmumula sa maliit na islang ito. Dahil dito, biro akong tinawag ng matao na hari ng Sakhalin, isang magandang palaya. Sa totoo lang, hindi ko kinainisan ang palayaw na iyon. Ang pamamahala sa likas na yaman ng Sakhalin, ang pakikipag-negosasyon sa mga dayuhang kumpanya, at ang pagulat ng mga resulta ng pagunlad sa Moscow. Iyan ang aking trabaho, at ipinagmamalaki kong nagawa ko ito ng maayos sa loob na 18 taon. Lalo na nung panahong iyon, malapit na akong gumawa na pinakamalaking transaksyon sa aking karera, ang paglagda sa isang basic agreement sa isang higanteng kumpanya ng enerhiya mula Sina para sa joint development ng gas field sa Hilagang Sakhalin. Umabot ito sa 100 trilyong rublo. Ang plano ay magbibigay ang Tsina ang kapital, ang Rusyang likas na yaman, at magtatayong pipeline na direktang magkokonekta sa Tsina. Lubos itong isinusulong ng Ministry ng Enerhiya sa Moscow. Dahil sa pagbaba ng budget para sa pagunlad ng dulong silangan taon-taon, matindi ang pangangailangan namin sa pondong Tsina. May petsa na rin ang seremonya ng paglagda, 1 buwan mula noon. Ngunit, sa gitna nito, nagsumite din ang Philippine Development Team ng kanilang proposal. Kinuha ko ang proposal na iyon at napatawa ng mapait. Ang halaga ay 7 trilyong rublo. Mas mababa sa kalahati, nag-aalok, Tsina. Tinanong ako ng aking asistan na si Nikolai, Vice-Gobernador, magtatakda ba tayo ng meeting para pag-aralan ang proposal ng Pilipinas? Ikinaway ko ang aking ulo. Hindi na kailangan paaralan. Kung wala pa sa 1/4 ang halaga, ano pa ang paaralan? Sayang lang sa oras. Medyo nag-aatubiling sinabi ni Nikolai, ang safety management system ng Pilipinas at ang kanilang lokal na kondisyon sa pagtatrabaho ay lubhang kaakit-akit. Subalit, ibinaksak ko ang madokumento sa mesa. Nikolai, ang pag-unlad ng Sakhalin ay idinidikta na laki ng pera. Dahil ba maganda ang safety management, mas maraming gas ang lalabas. Kung dadagdagan natin ang trabaho, automatikong magagawa ba ang pipeline? Ang Tsina ay nagdadala ng 18 trilyong rublo. Ang Pilipinas ay 7 trilyong rublo. Tapos na ang laban. Iyan ang aking hatol. Kung sa numero lang titingnan, hindi naman mali ang aking opinyon. Sa kasaysayan ng pagunlad ng Sakhalin, maraming malalaking bansa ang pumasok. Sa kasalukuyan, ang pinakamalaking partner ay isang kumpanya ng Tsina. Ang Pilipinas ay kadalasang nakikilahok lamang bilang supplier ng piyesa o subcontractor sa konstruksyon. Hindi pa sila nakahawa ng pamumuno. Hindi ko naman minamalit ang Pilipinas. Alam kong may mahusay silang teknolohiya, ngunit iba ang pagunlad ng enerhiya. Ito ay isang proyekto na kailangang makayanan ang matinding kapaligiran sa loob ng
10-10 taon. Ang taglamig na 40 grase, ang dilim na tumatagal ng kalahating taon, ang teknolohiya sa pagtatayo ng pasilidad sa permafrost. Imposibleng gawin ito nang walang karanasan. Madalas kaming nakikita nga representante ng kumpanya na tisina sa Sakhalin, si Chen Hao. Siya ay kasabay ko at matatas sa Ingles at Ruso. Madalas kaming nahusap habang uminom ng alak sa isang restaurant sa Yuzhno-Sakhalinsk. Sinabi ni Chen Hao, Vice-Gobernador Kuznetsov, na kumpirma na raw ang petsa ng pagpirma. Binabati kita. Itinaas ko ang aking baso. Hindi pa kumpirmado. Hinihintay pa ang huling pag-apruba ng Moscow. Ngumiti siya. Formalidad na lamang iyan. Pareho naman nating gusto. Ganun din ang aking iniisip. Lahat ay maayos. Kung makapasok ang 18 trilyong rublong sina sa Sakhalin, ayusin ang makalsada, palalawakin ang magadaungan. Makakaroon ngang trabaho at magiging matatag ang aking posisyon sa politika. Nungit nun, bala akong ideya. Isang buwan mula ngayon, guguho ang lahat mula sa pundasyon. Nang gabing iyon, sa pagbubukang liwayway, ginising ako ngang tunong ang telepono. Tiningnan ko ang orasan, 4:12 AM. Napakadilim ng pagbubukang liwayway sa Sakhalin. Pagdating ng Nobyembre, sumisikat ang araw ng 9 AM at lumulubok ng 4 PM. Ang natitirang 17 oras ay puro dilim. Kinuha ko ang telepono. Boses ni Nikolai iyon at lubos siyang nanginginig. Vice-Gobernador, may malaking problema. Nagkaroon ng malakas na pagsabog sa Okhotsk gas field. Napatalon ako mula sa kama. Nagsimula ng mabilis na tumibok ang aking puso. Gaano kalaki ang insidente? Sa kasalukuyan, 17 ang kumpirmadong biktima. 3 ang patay, 5 ang maluba, at ang natitira ay minor injuries. Hindi pa rin napapatay ang apoy sa lugar. Nabihis ako habang patuloy na kausap sa telepono. Nanginginig ang aking makamay at mali ang pagkakatali ko ng butones. Ano ang kalagayan ng mamalubang na sugatan? Lalo pang bumaba ang boses ni Nikolai. Walang malay. Lahat ng 5 ay nakalanghap ng nakakalason na gas at sabay-sabay na nagkaroon ng matinding paso. Hindi kaya ng ospital dito. Kailangan silang ilipat sa Khabarovsk o Moscow. Ngunit napakasama ng panahon kaya hindi makalipat ang helikopter. Sumakay ako sa kotse. 8 oras ang biyahe mula Yuzhno-Sakhalinsk patungong Okha. Ngunit kailangan kong pumunta agad sa lugar ng insidente. Nang paandarin ng driver ang makina, ang thermometer sa labas ng kotse ay nagpakita ng 30 gras. Nanginginig ng malakas ang kotse sa bawat bugsong hangin. Sa loop ng kotse, walang tigil ang tunog ng telepono. Mula sa aking opisina, sa fire department, sa pulisya at sa media. Ngunit ang pinakanakakatakot ay ang tawag mula sa Moscow. Ang boses ng Vice-Ministro ng Enerhiya, si Sergei Lavrov, ay narinig mula sa kabilang linya. Mababa at malamig ang kanyang boses. Kuznetsov, ano na ang sitwasyon? Sumagot ako ng pinakalma. Kasalukuyan, po kaming nagsasagawa ng firefighting operations at naghahanda para sa transportasyon ng mga biktima. Pinutol ni Vice-Ministro Lavrov ang aking sasabihin. Sa ilalim nga iyong jurisdiksyon nangyari ang aksidente. Naintindihan mo ba? Hindi ako nakasagot. Opo, naiintindihan ko po. Lalo pang bumaba ang boses ng Vice-Ministro. 1 buwan na lang, pirmahan na ang kasunduan sa kumpanya ng Sina. Hindi dapat makaapekto ang aksidenteng ito sa pagpirma. Agad mong ayusin ang sitwasyon. Naputol ang tawag. Ibinaba ko ang telepono at ipinikit ang aking mga mata. Ang inaalalang Moscow ay hindi ang buhaing tao. Ito ay ang 18 trilyong rublo na transaksyon, may mga namatay at malubang na sugatan. Ngunit ang unang tawag ay tungkol sa seremonya ng pagpirma. Ngunit hindi ko rin masisisi ang iba. Dahil iyon din ang unang pumasok sa isip ko sa loob ng kotse. Paano kung masira ang kontrata sa Tsina dahil sa aksidenteng ito? Sa pagunita ngayon, talagang nakakahiya, ngunit ganun ako nun. Dumating ako sa Okha bandang 1 PM. Ang lugar ay, literal na impyerno. Sumabog ang pipeline malapit sa ikatlong gas well. Ang dahilan ay ang pagkaluma ng tubo. Sa lamig na halos 40 grase, hindi kinaya ng metal at nagkaroon ng basag.
Lumabas ang gas mula sa basag at nagkaroon ng malaking pagsabog sa isang lugar. Nang dumating ako, halos patay na ang apoy, ngunit may maitim na usok pa rin. Nakaamoy ng matinding masamang amoy. Amoy bulok na itlog na tipikal ng gas at amoy suno na metal na nagahalo. Sa ibabaw niebe ay kumalat ang maitim na abo at ang mga labingang tubo ay nakakalat sa 50 metrong parisukat. Lumapit sa akin ang pinuno ng fire department sa lugar. Vice-gobernador, ang 5 malubhang na sugatan ay nasa ospital na John. Ngunit limitado ang kagamitan namin dito. Kailangan silang ilipat sa lugar na may espesyal na pagamot para sa paso. Tinanong ko, paano ang Khabarovsk? Ikinaweng ang pinuno ang kanyang ulo dahil sa masamang panahon, hindi makalipad ang helicopter. Ang bilis hangin ay 25 metro kada segundo. Imposible ito hanggang bukas ng umaga. Bukas ng umaga, ibig sabihin, higit 20 oras mula ngayon. Marin kong kinagat ang aking labi. Pakaya ng pasyentang may matinding paso at gas poisoning sa loob ng 20 oras. Pumunta ako sa ospital ng Oka. Ang pasilyo sa harap ng intensive care unit ay puno ng amoy disinfectant at sunog. 5 malubhang na sugatan ang nakahiga sa mga kama. Lahat sila ay nakabalot sa benda at nakakonekta sa life support machine. Ang elektronikong tuno mula sa mga medical device ay walang tigil na umaalingaw-ngaw. Lumapit sa akin ang attending physician. Vice-gobernador, sa totoo lang, 2 sa kanila ay posibleng hindi na makaabot ng gabi. Higit 60% ng kanilang katawan ang may matinding paso at umabot na ang nakakalason na gas sa kanilang baga. Wala kaming extracorporeal membrane oxygenation, ECMO, sa ospital na ito. Sinandal ko ang aking likod sa pader ngang pasilyo. Nawala ang lakas sa aking mabinti. 3 na ang namatay at possible pang mamatay ang 5. Ang aking political career ay wala sa isip ko sa sandaling iyon. Ang tanging pumasok sa isip ko ay ang mga mukha ng pamilya ng mga taong nakahiga doon. Nakita ko sila sa lugar ng insidente, mga asawang umiyak sa niebe, mga batang sumisigaw ng pangalan ng kanilang ama. Nagbigay ako ng utos kay Nikolai. Sa anumang paraan, humanap ka ng paraan ng palilipat. Moscow man o Khabarovsk o Vladivostok, kahit saan. Hayaan mo kung makano ang gastos. Tumango si Nikolai at nagsimulang tumawag sa iba't ibang lugar. Ngunit isa lang ang sagot. Walang flight dahil sa masamang panahon. Ang pinakamabilis na paraan ng paglilipat ay sa pamamagitan ng helicopter bukas ng umaga. Tiningnan ko ang loob ng intensive care unit sa pamamagitan ng salamin. Mabilis na bumababa ang mga numero sa medical device. Wala kaming oras. Biglang tumakbo si Nikolai sa akin. Mapula ang kanyang mukha. Vice-gobernador, may tawag mula sa Philippine Development Team sa Sakhalin Office. Nainis ako. Ngayon pa ba natin pausapan ang negosyo ng Pilipinas? Ikinawe ni Nikolai ang kanyang ulo. Hindi ito tungkol sa negosyo. Sige Jose Joey Santos, ang Philippine Country Head para sa Sakhalin, ay papunta rito sa ospital. Tungkol sa paglilipat ng mga pasyente. Napahinto ako. Paglilipat ng pasyente? Ano ang ibig mong sabihin? 20 minuto ang lumipas. Dumating si G. Santos ang representante NG Pilipinas sa lobby NG Hospital NG Oka. Silla ay nasa mid 40S. Nakasuot siyang winter coat at bota at ang kanyang bota ay puno ng putik. Nauna siyang pumunta sa lugar ng insidente upang tingnan ang sitwasyon. Lumapit siya sa akin at tinabot ang kanyang kamay. Vice-gobernador Kuznetsov, ako po si Jose Santos. Ako po ang Philippine Country Head ng Energy Team sa Sakhalin. Nakipagkamay ako. Ang mukha niya ay napakalamig. Galing din siya sa labas kung saan 30 grases. Akat na dumiretso si G. Santos sa punto. Vice-gobernador, nakumpirma ko ang kalagayan ng 5 malubhang na sugatan. Naintindihan ko rin na limitado ang kagamitan ng ospital dito. Tumango ako. Tama, mahalaga ang paglilipat. Ngunit hindi kami makakilos dahil sa masamang panahon. Huminga ng malalim si G. Santos at sinabi, ihahatid namin sila sa Pilipinas.
Hindi ko agad naintindihan ang ibig sabihin ng salitang iyon. Ano po? Dahan-dahan niyang inulit. Kailangan nating ilipat ang 5 pasyente sa Pilipinas. Nag-ayos na kami ng medical plane. Nilalayon naming lagyan ito ng Portable Intensive Care Unit para sa malubhang pasyente. 8 medical staff ang sasama. Sasagutin namin ang lahat ng gastos. Nawalan akong imik. Sandali lang. Hindi ito nangyari sa inyong jurisdiksyon. Ang Philippine team ay nasa southern section lamang. Tama? Ang gas field sa Ilaga ay pasilidad NG Russia. Tahimik na tumango si G. Santos. Alam ko po, tumugon ako. Kung gayon, bakit ninyo akuin ang responsibilidad? Walang ganyang impormasyon sa kontrata. Hindi ba? Diretsong tiningnan ako ni G. Santos. Wala ni bahagyang pag-alinlangan sa kanyang mata. Makasama kami sa trabaho sa isang larangan. Kahit walang nakasulat sa kontrata, may mga bagay na dapat gawin. Sa loob ng ilang sandali, wala akong nasabi. Hindi ko maintindihan kung ano ang bala ng taong ito. Sa puntong ito, kung saan nanganganib na malibing ang 7 trilyong rublo na proposal, sa harap ng 18 trilyong rublo na deal ng Sina, balak ba niyang magbigay ng pabor? Naisip ko na tiyak na may business calculation dito. Ngunit wala akong pagpipilian. Ang natitirang oras para sa 5 malubhang na sugatan ay paubos na. G. Santos, diretsahan akong magtatanong. Ano ang inyong kondisyon? Sumara sandali ang bibig ni G. Santos. Pagkatapos, bahagyang iniiling ang ulo niya habang sumasagot. Wala po kaming kondisyon. Hindi ako makapaniwala. Sasagutin nila ang napakalaking gastos na aabot sa 100 milyong piso nang walang kondisyon? Walang libre sa mundong ito. Sa industriya nga enerhiya na nakita ko sa loob kang 18 taon, wala. Sa sandaling iyon, tumunog ang aking cellphone. Mula kay Konsul General Wang Jifang Sina. Bakit siya tumatawag sa ganitong oras? Humingi ako ngang sandaling paghihintay kay G. Santos at sinagot ang tawag. Vice-Gobernador Kuznetsov, Konsul General Wang Jifa po ito. Nabalitaan ko ang aksidente. Malaking problema po iyan. Salamat po. Patuloy ni Konsul General Wang Jifa. Kailangan daw pong madalin ang palilipat ng pasyente. Ang malaking ospital sa Beijing ay top class sa paggamot ng paso sa Asya. Mas malapit din kaysa sa Pilipinas. Bakit hindi niyo ipadala ang pasyente sa China? Nag-isip ako sandali. Sa lohika, hindi siya mali. Mas malapit ang Beijing kaysa Manila. Ngunit agad niyang idinagdag. Siyempre, ito ay isang proposal. Bilang bahagian, kooperasyong medikal. Makakatulong din ito sa pagbuo ng magandang kapaligiran para sa pagpirmang susunod na basic agreement. Sa isang salita na iyon, nataranta ako. May mga namamatay at nasusugatan, ngunit ang taong ito ay nag-usap tungkol sa pagpirma. Nang sinabi ni G. Santos na walang kondisyon, hindi ako naniwala. Ngunit pagkatapos ng tawa ni Wang Jifa, may malinaw na pagkakaiba na nagsimulang lumitaw. Ang isa ay nagsabing ililigtas niya muna ang buhay na tao nang walang kondisyon. Ang isa naman ay ginamit ang pagliligtas na buhay na tao bilang kondisyon para sa pagpirma. Nang ibaba ko ang telepono at bumalik, nakita ko si G. Santos sa isang sulok ng pasilyo na nakikipag-usap sa telepono. Mabilis siyang nagsasalita sa Tagalog kaya hindi ko naintindihan ang nilalaman. Ngunit sa kanyang ekspresyon, malinaw na napipilitan ang sitwasyon. Nang matapos ang tawag, lumapit sa akin si G. Santos. Vice Gobernador, lumipat na ang medical plane mula sa Ninoy Aquino International Airport Naya, 1 oras na ang nakalipas. Nanlaki ang aking mga mata, lumipad na pala, tumango si G. Santos. Agad na inayos ng aming headquarters pagkarini ng balita na aksidente. Ang tinatayang oras ng pagdating sa Sakhalin ay bandang 10 PM ngayong gabi. 8 medical staff ang sakay at mayroon ding portable artificial lung, medical kit para sa matinding paso at dugo para sa transfusion. Tiningnan ko ang orasan, 10 PM, 18 oras matapos ang aksidente. Kung maghihintay kami ng helicopter bukas ng umaga, aabot ito ng higit 20 oras. Ngunit kung darating ang medical plane ng Pilipinas, 6 na oras ang mas maaga. Ngunit paantuan panahon, kung hindi makalipad ang helicopter, makakalapak ba ang eroplano? Sumagot si G. Santos.
Impossible sa airport ng Oka dahil maikli ang runway. Lalapag ito sa Yuzhno-Sakhalinsk Airport at mula doon ay dadalhin ang mga pasyente sa pamamagitan ng ambulansya. 8 oras ang biyahe mula rito patungong Yuzhno-Sakhalinsk. Sabi ko, ikinaway ko ang aking ulo. Kung gayon, abot ito ng higit 16 oras. Sinabi ni G. Santos, nakasecure na kami ngang 3 ambulansya. Agad na itong ipinadala mula Yuzhno-Sakhalinsk patungong Oka. Kung magmamaneho sila buong gabi, darating sila rito bandang 4 AM bukas. Sasakay ang Philippine medical staff at magpapatuloy ng emergency treatment habang nasa biyahe. Hindi ako makapagsalita. Ang mataong ito, sa loob lamang ang ilang oras pakarining ang balita ng aksidente, ay inihanda ang lahat, eroplano, medical staff, kagamitan, at ambulansya. Possible ba yon? Pakaraan ngang ilang sandali, nagsalita ako. G. Santos, isa lang ang itatanong ko. Bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito? Sagutin niyo po ako ng toto. Nanahimik, sige. Santos sandali. Tiningnan niya ang salamin ng intensive care unit sa dulo ng pasilyo, ang 5 pasyente na nakahiga dun. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita, ang mataong nagtatrabaho sa Sakhalin ay may mapamilya. Nahihintay ang mabata na umuwi ang kanilang ama. Pareho lang iyan, Ruso man sila o Pilipino. Kung may magagawa kami, kailangan naming gawin. Wala akong nasabi. Napuno ng damdamin ang aking dibdib. Sa loob ng intensive care unit, tumunog ang isang warning sound at pagkatapos ay tumigil. Ang tunog magtakbo sa ay umaling-angkaw sa pasilyo. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Inaprubahan ko ang paglilipat ng Philippine Medical Team. Nagbigay ako ng utos kay Nicolay. Aprubahan ang paglapag ng medical plane ng Pilipinas. Ang ruta ng ambulansya, ang police escort, ang paghahanda sa paglilipat ng pasyente sa ospital ng Oka. Ituloy ang lahat. Nagtanong si Nicolay, mag-ulat po ba tayo sa Moscow? Nag-isip ako sandali kung iulat ko sa Moscow. Tiyak na sasabihin nilang ikumpara ito sa proposal ng Sina. Habang hinihintay ang kanilang desisyon, posibleng mamatay ang mga pasyente. Ako ang bahala sa paulat. Ngayon ang paglilipat ng pasyente ang pinakamataas na prioridad. Alas 11:05 gabi, may dumating na ulat na lumapak na ang medical plane ng Pilipinas sa Yuzhno-Sakhalinsk Airport. Eksaktong 11 oras matapos ang aksidente. Ibinaba ko ang telepono at tiningnan ang loop ng intensive care unit sa pamamagitan ng salamin. 5 pasyente ang nakahiga. Sa loop ng madilim na silid, tanging ang screen ng medical device ang kumikislap. Talagang dumating ang Pilipinas. Naisip ko, at naramdaman ko ang kakaibang emosyon. Ito ay ginhawa. Sa loob ng 12 taon sa Sakhalin, nakipag-negosasyon ako ng hindi mabilang, ngunit ito ang unang pagkakataon na may dumating ng walang kondisyon. Kasabay nito, mayroon ding pag-aalala. Ang hinala na hindi ito maaring libre, ngunit ng gabing iyon, kailangan kong tanggapin ang isang katotohanan. Nang mangyari ang aksidente, ang Sina ay nag-usap tungkol sa pagpirma, at ang Pilipinas ay nagpalipat ng eroplano. Iyon ang nangyari sa parehong gabi. Alas 4:20 ng umaga, dumating ang 3 ambulansya sa harap ng ospital ng Oka. Nagmaneho sila buong gabi mula Yuzhno-Sakhalinsk. Ang biyaheng tumatagal ng 8 oras ay nilaktawan nila sa loob ng 7 oras. Nang bumukas ang pinto ng ambulansya, bumaba ang Philippine medical staff. Ang unang impresyon ko ay sorpresa. Lahat ng 8 ay may dalang isang maliit na bagahe lamang. Sa halip, mula sa likod ng ambulansya, sunod-sunod na inilabas ang napakaraming medical equipment. 2 portable artificial lung, 30 medical kit para sa paso, dugo para sa transfusion, portable ultrasound machine. Ang listahan lang ng kagamitan ay umabot ng 2 pahina. Ang pinuno ng team AZ Dr. Miguel Mike Hernandez, isang emergency medicine specialist. Siya ay mukhang early 40s. Ngunit may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Malinaw na hindi siya natulog sa eroplano. Ngunit ang kanyang magalaw ay tumpak. Saglit na bumati si Dr. Hernandez sa akin at agad na pumasok sa intensive care unit. Mabilis siyang nakipag-usap sa lokal na doktor sa Ingles. Tiningnan niya ang medical chart.
sinuri ang nga numero, at personal na kinumpirma ang kalagayan ng bawat pasyente. Sa loob lamang ng 15 minuto, naintindihan niya ang sitwasyon ng lahat ng 5. Pinanot ko ang kanyang nga ginagawa mula sa pasilyo. Ang matong ito ay nagsimula ng paggamot sa loob ng 20 minuto pagkarating, habang nakikipag-ugnayan sa Russian medical staff sa pamamagitan ng kilos. Lumabas si Dr. Hernandez sa pasilyo at sinabi sa akin, Vice Gobernador, 2 sa 5 pasyente ay nasa kritikal na kondisyon. Kailangan nating ikonekta agad ang portable artificial lung. Ang natitirang 3 ay kailangan ding ilipat sa Pilipinas sa loob ng 48 oras. Tinanong ko, gagamutin niyo muna sila rito bago ilipat? Tumango siya. Masyadong mapanganib ang isakay sila sa eroplano sa kasalukuyang kondisyon. Kailangan naming i-stabilize sila rito nang hindi bababa sa 6 na oras bago lumipat patungong Yuzhno-Sakhalinsk Airport. Naghihintay na ang medical plane sa airport. Tiningnan ko ang orasan. 4:30 a.m. 6 na oras mula ngayon. 10:30 a.m. Mula doon, 8 oras ulit papuntang airport. Darating sila 6:30 p.m. Mula doon, 3 oras na flight papuntang Pilipinas. Darating sila 9:30 p.m. Kabuwang 40 oras. Posible ba iyon? Tiningnan ako ni Dr. Hernandez. Hinagawa namin ito dahil kailangan namin. Ang tono niya ay kalmado. Hindi heroic, hindi din nagpapakita ng kawalan ng pag-asa. Ito ay ang paraan ng pagsasalita ng isang taong ginagawa ang dapat gawin. Lubos akong namangha sa kanyang paninindigan. Nagsimula ang stabilization. Ang 8 Philippine medical staff ay hinati sa 2 team. 4, kabilang si Dr. Hernandez ang nangalaga sa 2 malubhang pasyente. At ang natitirang 4 ay sa 3 pasyente. Nang ilabas at ikonekta ang artificial lung device, nanlaki ang mamata ng mga Russian nurse. Hindi pa sila nakakita ng ganitong makabagong kagamitan. Ipinaliwanag ng Philippine nurse, sa English sa Russian nurse. Ito ay extracorporeal artificial lung device. Kinukuha nito ang dugo ng pasyente sa labas ng katawan, binibigyan ng oksigen sa makina at ibinabalik sa katawan. Ginagamit ito kapag hindi gumagana ang baga. Tumango ang Russian nurse habang mahiwagang hinahawakan ang device. Ito ay portable? Ngumiti ang Philippine nurse. Opo, sa Pilipinas. Isinasakay din ito sa ambulansya. Nakikinig ako sa kanilang usapan. Sa loob ng 18 taon sa Sakhalin, hindi pa ako nakakita ng ganitong kagamitan. Siguro meron sa malalaking ospital sa Moscow, ngunit ang bansang nakdala nito sa dulong, silangan na may 30 grasa ito, ay ang Pilipinas ang kauna-unahan. Bandang 10 AM, muling lumapit si Dr. Hernandez sa akin. Tapos na ang stabilization. Maari nang simulan ang paglilipat. 5 pasyente ang isinakay sa espesyal na stretcher at dinala sa ambulansya. Ang Philippine medical staff ay isa-isang sumama. Sa bawat pagbukas ng pinto ng ospital, pumapasok ang 20 dakan na lamig, ngunit tila walang pakialam ang sinuman. Hindi nila inalis ang tingin sa pasyente. Nang umalis ang ambulansya, tiningnan ko ang labas ng bintana. Kulay abo ang langit ng taglamig sa Sakhalin. Dahan-dahang bumabagsa ang niebe. Nakita ko ang 3 ambulansya na may escort ng pulis na tumatakbo patungong timog. Tumayo si Nicolay sa tabi ko at sinabi, Vice Gobernador, hindi ba kahanga-hanga? Sa loob nga, 11 oras matapos ang aksidente, dumating ang isang dayuhang medical team. Ito ang kauna-unahan sa kasaysayan ng Sakhalin. Wala akong nasabi, dahil ang aking dibdib ay napuno ng damdamin. Kasabay nito, may iba akong inisip. Gagawin ba talaga ito nga taong ito ng walang bayad? Tiyak na may business calculation. Ngayon ay mabait sila, ngunit tiyak na may hihingin sila sa bandang huli. Iyan ang aking pagtatasa hanggang noon, 3 araw matapos ang aksidente. Nabalitaan ko na ang 5 pasyente ay ligtas na nakarating sa Pilipinas kagabi at na-admit sa isang espesyal na center para sa paso sa isang university hospital sa Maynila. Bagaman lahat ng 5 ay nasa kritikal na kondisyon pa rin, nakaligtas sila sa panganib sa buhay at matatag na ang kanilang kalagayan. Nakahinga ako ngang maluwag,
Ngunit hindi ito nagtagal. Bandang 3 PM, mabilis na pumasok si Nicolay sa aking opisina. Vice-Gobernador, humihingi ng pagbisita si Konsul General Wang Jifa ng Sina. Papunta na raw siya. Sumimangot ako nang walang paunang abiso. Kinibit balikat ni Nicolay. Sabi niya, emergency daw. Lumitaw si Wang Jifa sa aking opisina pakaraan ng 30 minuto. Nakayos ang kanyang suite at may dalang dalawang subordinate. Ang isa sa subordinate ay may dalang briefcase. Vice Gobernador Kuznetsov, nagpapasalamat ako sa inyong oras sa kabila ng inyong abala. Sinabi ni Wang Jifa habang nakaupo sa silya. Inalok ko siyang tesa. Ano po ang inyong pakay? Ngumiti si Konsul General Wang Jifa. Naparito po ako tungkol sa pag-ayos ng aksidente. Kinindatan niya ang kanyang subordinate at inilabas ng subordinate ang isang makapal na file mula sa briefcase. Ibinuklat iyon ni Wang Jifa sa harap ko. Nakahanda ang kumpanya ng Sina ng bagong proposal. Ang halos 90 bilyong rublo na gastos sa pag-ayos na aksidente ay buong sasagutin ng Sina. Kasama rito ang pagpapalit ng pipeline, muling pagtatayo ng pasilidad, at compensation para sa mga naapektuhang manggagawa. Binuklat ko ang file, puno ng numero. Ang breakdown ng gastos sa pag-ayos, schedule ng konstruksyon, plano sa pagkuha ng materyales, lahat ay perpektong nakayos. Sa loob lamang ng 3 araw matapos ang aksidente, ang paghahanda ng ganitong dami ng dokumento ay patunay na agad silang kumilos pagkarinig ng balita ng aksidente. Ngunit alam kong hindi ito libre. Ano ang inyong kondisyon? Ngumiti si Wang Jifa. Hindi ito kondisyon, kundi isang proposal. Paano kung gawin nating 2 linggo ang mas maga ang petsa ng pagpirma ng basic agreement? Mas magiging epektibo kung sabay nating isasagawa ang pag-ayos ng aksidente at ang development project. Sinara ko ang file. Sa madaling salita, ginagamit ninyo ang pag-ayos ng aksidente bilang pain para mapabilis ang kontrata, tama? Medyo napilitan ang ngiti ni Wang Jifa. Pain, ito ay isang tanda nega purong kooperasyon. Diretsong tiningnan ko siya. Konsul General, hindi pa tapos ang investigasyon sa dahilan ng aksidente. Hindi pa nga nababayaran ang compensation sa pamilya ng mabiktima. Ngayon, balak ninyong mapabilis ang kontrata? Itinuwit ni Wang Jifa ang kanyang postura. Vice-Gobernador, sa totoo lang, may kumakalat na chismis na posibleng hindi ituloy ng Moscow ang pagpirma dahil sa aksidente. Ayaw ng kumpanya ng Sina ang mataas na kawalan ng katiyakan. Hindi ba mas maganda para sa ating dalawa kung mapirmahan na agad? Tiningnan ko siya sandali. Pagkatapos ay nagsalita. Maari ba akong magtanong ng isa? Tumango si Wang Jifa. Alam niyo ba na inilipat ng Pilipinas ang mga pasyente? Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Oo, alam ko. Hindi pa ako kinausap ng Pilipinas tungkol sa negosyo kaugnay ng aksidenteng ito. Wala silang proposal, kondisyon, o pag-usap tungkol sa pagpirma. Nagsisikap lang silang iligtas ang buhay ng pasyente. Bahagyang ngumiti si Wang Jifa. Vice-Gobernador, sa tingin mo ba ay ginagawaing Pilipinas ang lahat ng iyon ng walang kondisyon, walang libreng pananghalian sa mundong ito? Sinasamantala lang ni Pilipinas ang pagkakataon para makuha ang iyong pabor. Tumango ako, maaring tama ka. Ngunit, hindi bababasa nang mangyari ang aksidente. Hindi inilabas ng Pilipinas ang pag-usap tungkol sa pagpirma. Nawala ng tuluyan ang ngiti ni Wang Jifa, nagkaroon ng matinding katahimikan. Vice-Gobernador, huwag kang magpadala sa emosyon. Ito ay isang malaking proyekto na nakakahalaga ng 120 trilyong rublo. Tumayo ako mula sa aking silya. Konsul General, hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Ang pag-ayos ng aksidente ang unahin. Ang Moscow ang magpapasya sa isyu ng pagpirma. Pagkaalis ni Wang Jifa, umupo ako sa silya at nag-isip. Sa totoo lang, hindi naman totally mali ang sinasabi niya. Naintindihan ko rin na walang libre sa mundo ng negosyo. Ngunit, may isang bagay na malinaw. Ibang-iba ang paraan nila ng pagtingin sa parehong aksidente. Tiningnan ng Sina ang aksidente bilang isang pagkakataon. Nahanda sila ng mga dokumento, naglagay ng kondisyon, at nagmadali sa pagpirma. Tiningnan ng Pilipinas ang aksidente bilang isang krisis sa buhay. Nagpalipad sila ng eroplano,
nagpadala ng medical staff at nagsikap na iligtas ang buhay ng nga pasyente. Ang makibang reaksyon sa parehong aksidente. Hindi ko na maaring balewalain ang pagkakaibang iyon. 10 araw matapos ang aksidente, sumakay ako sa eroplano. Ang destinasyon ay Maynila, Pilipinas. Ang opisyal na dahilan ay ang investigasyon sa aksidente at ang pagtingin sa kalagayan ng mga biktima. Ganun din ang aking inyulat sa Moscow. Ngunit sa totoo lang, may iba akong dahilan. Nais kong personal na kumpirmahin kung talagang walang kondisyon na tinutulungan ng Pilipinas ang aming mamamayan. Kung may nakatagong business calculation, tiyak na mararamdaman ko ang bakas nito sa field. Nang lumapag ako sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ang unang impresyon ko ay kahusayan. Mula immigration hanggang hospital, 40 minuto lang sa kotse. Kahit may traffic, mabilis pa rin. Sinalubong akong staff ng Philippine Development Team, ngunit walang ni isang salita tungkol sa negosyo ang binanggit. Tumpa nilang ipinaliwanag ang lokasyon ng ospital at ang kalagayan ng pasyente. Dumating ako sa isang university hospital sa Maynila bandang 2 p.m. Ang labas ng gusali ay hindi naman kakaiba, ngunit pagpasok sa loob, ibang-iba ang atmosfera. Ang buong palapag na may intensive care unit para sa matinding paso ay itinalaga bilang isang special management area para sa aming mga pasyente. Sinalubong ako ni Dr. Ricardo Chardo Reyes, ang attending professor. Siya ay nasa edad 50s. Nakasuot ng surgical cap sa ibabaw ng white coat. Mukhang direkta siyang galing sa operating room. Vice Gobernador Kuznetsov, maligayang pagdating. Salamat sa pagpunta mula sa malayo. Nakipagkamay ako. Maari niyo po bang sabihin muna ang kalagayan ng mga pasyente? Inilabas ni Dr. Reyes ang tablet at ipinakita sa akin. Agad kong nakita ang medical chart ng bawat isa sa 5 pasyente. 2 sa 5 ay nasa critical na kondisyon pa rin. Malaki ang sakop na paso at mataas ang panganib ng impeksyon. Araw-araw kaming nagsasagawa ng skin regeneration therapy. Ang natitirang 3 ay matatag na ang kalagayan. Gumagaling na rin ang function ng kanilang baga at isa sa kanila ay nakamalay na kahapon. Nakamalay na, napuno ng damdamin ang aking dibdib. Sino po? Ngumiti si Dr. Reyes. Si G. Sergey Morozov, isang 32 taong gulang na teknisyan. May asawa at isang maliit na anak na babae, tama? Kilala ko si Sergey. Bahagya akong nakipag-usap sa kanya sa Oka, isang masipag at matapat na binata. Narinig ko rin na buntis ang asawa niya. Maari ko po ba siyang makita? Tumango si Dr. Reyes at pinayuhan akong mag-sanitize ng kamay at magsuot ng protective suit. Napakahigpit ng infection control sa intensive care unit para sa paso. Dumaan din ako sa air shower. Pagpasok ko sa silid ni Sergey, huminto ako. Nakaupo siya sa kama, kalahating nakasandal. Nakabalot ng benda ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha at may tubo na nakakonekta sa kanyang braso para sa paggamot, ngunit bukas na bukas ang kanyang mata. Sergey, umupo ako sa tabing kama. Napansin din niya ako. Vice Gobernador, mahina ang kanyang boses ngunit malinaw. Kumusta ka? Masakit ba? Dahan-dahang iniling ni Sergey ang kanyang ulo. Napakabuti ngang pag-aalaga ng madoktor dito sa Pilipinas. May sakit pa rin, ngunit sinabi nila na gagaling ako. Huminto siya sandali at nagtanong sa akin. Vice Gobernador, kumusta ang ibang kasama ko? Si Mikhail at Piotr. Sandali akong napapikit. Si Mikhail at Piotr ay 2 sa 3 namatay sa lugar ng aksidente. Hindi pa alam ni Sergey ang katotohanan. Nagsinungaling ako. Nagamot sila sa ibang ospital. Huwag kang mag-alala. Tumango si Sergey. Pagkatapos, tiningnan niya ang labas ng bintana. Nakita ko ang taglamig na langit ng Maynila. Iba sa langit ng Sakhalin. Mas maliwanag, mas malawak. Vice Gobernador, ang mga nurse dito ay pumapasok sa silid ng nakangiti araw-araw. Hindi ko naintindihan ang Tagalog, kaya ginagamitan nila ako ng body language para magtanong ng maraming bagay. Kung masakit ba? Kung kumain na? Kung nasaan ang pamilya ko? Bahagya siyang ngumiti. Kakaiba. Hindi ko pa nakilala ang mga taong ito kailanman. Ngunit itinuturing nila akong tunay na pamilya. Wala akong nasabi. Napuno ng damdamin ang aking dibdib. Pagkalis ko sa silid ni Sergey,
Naglakad ako kasama si Dr. Reyes sa pasilyo. Tiningnan ko rin ang mga silid na iba pang 4 na pasyente. 2 pa rin ang walang malay, ngunit ang natitirang 2 ay matatag na. Sa bawat silid ay may nakatalagang Philippine nurse at may mga card na nakasulat na mga pangunahing Tagalog phrases sa tabi ng kama. Kapag masakit, pindutin ang button na ito. Kapag gusto na tubig, itaas ang kamay. Kapag gusto tumawag sa pamilya, sabihin sa nurse. Nakasulat ito sa Tagalog at Ruso. Nagtanong ako kay Dr. Reyes, Professor, sino ang sumasagot sa medical expenses ng mga pasyente? Sumagot siya, ang Philippine Development Team po ang sumasagot sa lahat ng gastos. Nagtanong pa ako, paano ang tulong mula sa gobyerno? Bahagyang umiti si Dr. Reyes. Kung mag-apply sa gobyerno, posibleng makakuha, ngunit matatagalan, hindi makapahintay ang pasyente. Kaya, ang development team po, ang unang sumasagot sa lahat. Tumango ako, kinakalkula ko sa aking isip. 5 pasyente na may matinding paso, paggamit ng portable artificial lung, advanced regeneration therapy, 2-4-hour nursing, kasama ang gastos, NG, Russian interpreter. Hindi bababa sa 10,000,000 piso ang gastos. Professor, diretsahan akong magtatanong, bakit ninyo ginagawa ang lahat ng ito? Hindi naman Pilipino ang mapasyente na ito. Hindi rin sila empleyado ng kumpanya ng Pilipinas. Mga manggagawang Ruso sila na nagtatrabaho sa pasilidad ng Rusya. Hindi ba? Huminto si Dr. Reyes. Tiningnan niya ang labas ng bintana sa pasilyo sandali. Pagkatapos, humarap sa akin at sinabi, Vice-Gobernador, ako ay isang doktor. Kung may pasyente sa harap ko, ang trabaho ko ay gamutin sila. Ruso man ang pasyenteng ito o Pilipino, pareho lang silang buhay sa akin. Narinig ko ang kanyang mga salita habang naglalakad sa pasilyo. Kakaiba ang aking pakiramdam. Sa lubnan, 18 taon sa industriya ng enerhiya, nakilala ko ang hindi mabilang na tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na may nagsabi ng ganong bagay. Karaniwan, ang sagot sa ganoong tanong ay may kinalaman sa negosyo, para sa pagpapalakas ng relasyon ng bansa, para sa kooperasyon sa hinaharap, para sa pagpapaganda ng imahe ng kumpanya. Ngunit sinabi ngang taong ito na gagalingin niya ang pasyente dahil siya ay isang doktor. Maaring ito ay isang pretensyon. Ngunit para sa isang pretensyon, napakaseryoso ngang kanyang mamata. Ikalawang araw ngang aking pananatili sa Pilipinas umaga. Nagising ako sa tawag ni Nicolay. Malaking problema. May inilabas na balita ang state media ng Sina na napaka-impossible. Kakamot-kamot ako ngang mata habang nagtanong. Anong klaseng balita? Binasa ni Nicolay ang headline ng balita. Pagsabong gas field sa Sakhalin. Posibleng ang depektibong konstruksyon. Kumpanyang Pilipino ang dahilan. Napatalon ako mula sa kama. Ano? Patuloy ni Nicolay sa pagbabasa. Ang nilalaman ng balita ay ganito. Posibleng ang depektibong kalidad ng piyesa na ibinigay ng Philippine team ang dahilan ng pagsabog ng gas field sa Hilagang Sakhalin. Binanggit din nito ang anonymous Russian energy expert. Idinagdag pa na ang paglilipat ng pasyente ng kumpanyang Pilipino sa kanilang bansa ay isang preemptive move para takasan ang responsibilidad. Mariin kong hinawakan ang aking cellphone. Ito ay purong paninira. Ang dahilan ng aksidente ay nakumpirma na sa preliminary investigation. Ang pagkaluma ng tubo ng Rusya, ang pagkapagod ng metal na nakdulot ng pagbasag. Ang bahagian construction na hinawakan ng Philippine team ay nasa timog at higit 40 kilometro ang layo sa ikatlong gas well sa Hilaga kung saan nangyari ang pagsabog. Nagtanong ako kay Nicolay. Ano ang reaksyon ng Moscow? Palit ang boses ni Nicolay. Tumawag si Vice Ministro Lavrov. Tinanong kung totoo ang balitang Tsina. Ipinadala ko ang report ng investigasyon ng aksidente, ngunit hindi ko alam kung binasa ng Vice Ministro. Kinagat ko ang aking labi. Agad ipadala ang official accident investigation report sa Moscow. Ilagay dun na 40 kilometro ang layo ng Philippine construction site sa lugar ng aksidente at na ang dahilan ay ang pagkaluma ng tubo. Naintindihan ko po. Pagkababa kong telepono, tiningnan ko ang labas ng bintana ng hotel. Ang tanawin ng umaga sa Maynila ay bumungat sa akin.
Taong papasok sa trabaho, kotseng nagmamadali. Isang ordinaryong umaga sa lungsod. Ngunit ang aking isip ay parang bagyo. Malinaw na nakita ko kung ano ang balak ng Sinasaklaw nila ang responsibilidad ng aksidente sa Pilipinas upang sirain ang kredibilidad ng Philippine team. Sa ganun, natural na mapupunta sa Tsina ang kontrata. Ngunit hindi lang iyon ang nakakainis. Ang Pilipinas ay kasalukuyang naglilitas ng buhay ng aming mga manggagawa sa sandaling ito. Binabayaran nila ang napakalaking gastos na abot sa daang milyong piso mula sa sarili nilang bulsa. Ngunit ang Tsina ay balak sisihin ang Pilipinas. Nang hapong iyon, muli akong pumunta sa ospital. Nagtanong ako kay Dr. Reyes, Professor, nakita niyo ba ang balita ng Chinese media? Tumango ang professor. Opo, nabasa ko po. Ano po ang inyong palagay? Nanahimik sandali si Dr. Reyes. Pagkatapos, dahan-dahan siyang sumagot. Hindi po ako nasa posisyon upang magbigay ng opinyon sa balita. Isa po akong doktor. Ngunit may isang bagay na masasabi ko. Ang mga pasyente sa loop ng silid na iyon ay kasalukuyang lumalaban ng husto para mabuhay. Walang kinalaman ang nasyonalidad sa laban na iyon. Narinig ko ang kanyang mga salita habang naglalakad sa pasilyo. Sa pamamagitan ng salamin ng intensive care unit, nakita ko ang Philippine nurse na nagpapalit ng benda ng pasyente. Maingat, dahan-dahan, upang hindi masaktan. Habang pinapanood ko ang malumanay na paggalaf, naisip ko, tiningnan ng Tsina ang aksidenteng ito bilang negosyo. Nang mangyari ang aksidente, nagalok sila ng 90 bilyong rublo para sa pagayos at nagmadali na mapabilis ang kontrata. Sinalawa nila ang dahilan ng aksidente sa Pilipinas upang alisin ang kalaban. Tiningnan ng Pilipinas ang aksidenteng ito bilang problema ng buhaying tao. Nagpalipat sila ng eroplano, nagpadala ang medical staff, at iniligtas ang buhay ng mga pasyente. Sarili nila ang sumagot sa daang milyong piso na gastos sa paggamot, at hindi nila binanggit ni isang salita tungkol sa negosyo. Ang pananaw ng dalawang bansa sa parehong aksidente, ang pagkakaibang iyon ay nagiging malinaw na ngayon. Ngunit ang talagang nagpabago sa akin ay ang nangyari kinabukasan. Ilang araw matapos akong bumalik mula sa Pilipinas, nagpapatuloy ang pag-ayos ng aksidente at sa Moscow, may mga pagtatangka pa rin na ituloy ang pagpirma ng kontrata sa kumpanya ng Tsina. Ang isyu ng pakengbalitang Tsina ay napatahimik matapos. Lumabas ang sariling investigasyon report ng Russia, ngunit nananatili pa rin ang pabor sa Tsina. Nang araw na iyon, bumisita ako sa Korsakov, isang lungsod sa Southern Sakhalin, para sa isang opisyal na inspeksyon. Ang layunin ay tingnan ang construction ng daungan. Ang Korsakov ay isang daungan na matatagpuan sa pinakatimok na bahagi ng Sakhalin, kung saan direktang nakikita ang Hokkaido ng Hapon. Pauwi ako matapos ang inspeksyon nang nakita ko ang isang maliit na pamayanan sa tabi ng kalsada habang nagmamaneho ang driver sa labas ng siyudad. Mga lumang bahay na kahoy na magkakadikit. Medyo kakaiba ito sa tipikal na nayon na Rusya. Iba ang estruktura ng gusali at ang hugis ng bubong ay hindi pamilyar. Nagtanong ako sa driver, ano ang pamayanang iyan? Sumagot ang driver, pamayanan po iyan ng dating Pilipino. Lugar iyan kung saan nakatira ang inapo ng mga Pilipino na naiwan sa Sakhalin. Matagal na po iyan diyan. Nag-isip ako sandali. Alam kong may taong may dugong Pilipino na nakatira sa Sakhalin. Ngunit hindi ko pa kailanman binisita ang pamayanang iyon. Sa loob ng 18 taon na naninirahan sa Sakhalin, hindi sila naging interesado sa akin. Dahil interesado lang ako sa likas na yaman at sa emiga numero. Ipatigiw ang kotse. Nagulati ang driver sa akin. Dito po, tumango ako. Bibisita ako sandali. Pumasok kami sa pamayanan. Makipot na eskinita. Sa dingding ang gusali, nakita ko ang makaratula na may nakasulat na lumang Tagalog at Ruso. Isang maliit na kainan, laundry shop, barber shop. At sa gitna ngang nayon, may maliit na community hall. Nakasulat doon ang Philippine Cultural Center. Sa harap ng hall, may isang matandang babae na nakaupo sa kahoy na bangko. Nakasuot siya ngang makapal na syawal at may hawak na tsaa sa estilo ngang Ruso.
Ngunit ang kanyang mukha ay tiyak na mukha ngang Pilipino. Lumapit ako. Excuse me po, Lola. Ako po si Kuznetsov, Vice-Gobernador ngang Sakhalin Oblast. Tiningnan ako ngang matandang babay. Ang kanyang mukha ay puno ngang malalalim na kulubot. Napakalalim NG kanyang mata. Vice-Gobernador po kayo? Ito ang unang pagkakataon na maimportanteng tao na bumibisita sa nayong ito. Matatas siya sa Ruso, ngunit may bahagyang kakaibang aksen. Umupo ako sa tabi ng matandang babae. Pasensya na po, pero maaari ko po bang malaman ang inyong pangalan? Sumagot ang matandang babae. Ako po si Elena Ramirez. 91 taong gulang na po ako ngayong taon. 91 taong gulang. Kinakalkula ko sa aking isip. Ibig sabihin, ipinanganak siya bago pa ang ikalawang digmaang pandaigdig. Lola, ipinanganak po ba kayo rito? Tumango siya. Opo, ipinanganak po ako rito. Pagkatapos po ang ikalawang digmaang pandaigdig, naiwan po kami sa lupaing ito. Ang tatay ko po ay pinilit magtrabaho sa minahan ng karbon at patuloy na nahintay sa araw na makauwi sa Pilipinas. Malayo ang tingin ng matandang babae, papunta sa dagat. Matagal po nagtrabaho ang tatay ko sa minahan ng karbon. Araw-araw, mula umaga hanggang gabi, nagtatrabaho siya. Pag-uwi niya, palagi siyang umuubo ng malakas. Nasira ang kanyang baga dahil sa alikabok ng karbon. Humigop ngang saa ang matandang babae. Bahagyang nanginginig ang hawak niyang kamay. Maraming Pilipino ang umuwi nun, pero hindi kami nakauwi. Dahil pinigil kami bilang manggagawa. Gustong-gusto ng tatay ko na makauwi sa aming tinubuang lupa. Palagi niyang sinasabi na gusto niyang makita ang mangga puno ng mangga, ang matabing dagat sa Pilipinas. Gabi-gabi, pumupunta siya sa daungan at tinitingnan ang dagat sa timog. Naniniwala siya na balang araw, may darating na barko mula sa Pilipinas para sunduin kami. Napuno ng damdamin ang aking dibdib. Hindi dumating ang barko. Ganon ang ginawa ng tatay ko sa loob ng 10 taon, naghintay at namatay siya rito. Hindi na niya muling natapakan ang lupa ng Pilipinas. May luha sa mata ng matandang babae, ngunit hindi siya tuluyang umiyak. Tila tuyo na ang lahat ng luha na maaring lumabas mula nun. Sabi rin ng nanay ko bago siya namatay, balang araw, tiyak na may darating na mga Pilipino. Hindi nila tayo kailanman malilimutan. Tiningnan akong matandang babae. Vice-Gobernador, sa kasalukuyan, daang tao na may dugong Pilipino ang nakatira sa nayong ito. Sa buong Sakhalin mas marami pa. Karamihan sa kanila ay matatanda na tulad ko. Ang nga bata ay pumapasok sa paralan ng Ruso, nagsasalita ng Ruso, at anti-anting nakakalimutan ang Tagalog. Ngunit ang mga matatanda sa nayong ito ay kumakanta pa rin ng mga awiting Pilipino. Mga awiting ng tinubuang lupa. Matagal akong hindi nakapagsalita. Sa loob ng 18 taon sa Sakhalin, puro likas na yaman lang ang nakita ko. Imbakan ng natural gas, ruta ngang pipeline, halaga ngang pamumuhunan, dami ngang export. Puro numero lang ang nakita ko. Ngunit sa lupaing ito, may mga tao pala, mga taong nakalimutan at naiwan sa loob ng 10 taon. Lola, narinig niyo na po ba ang pangalan na Ricardo Reyes? Bahagyang ikiniling nga matandang babae ang kanyang ulo. Reyes? Oo, may pamilyang Reyes dito nun. Si Federico Reyes, kaibigan ngang tatay ko. Ang kanyang pamilya ay bumalik sa Pilipinas nun. Napatibok ng malakas ang aking puso. Pagbalik ko mula sa Pilipinas, agad akong tumawag kay Dr. Rice. Professor, may personal po ba kayong koneksyon sa Sakhalin? Sandali siyang nanahimik sa kabilang linya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. Ang lolo ko po ay mula sa Sakhalin, si Federico Reyes, nagtrabaho sa minahan ng karbon sa Korsakov. Matagal na po siyang bumalik sa Pilipinas. Mariin kong hinawakan ang telepono. Patuloy ang profesor hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Patuloy na nakukuwento ang lolo ko tungkol sa Sakhalin. Tungkol sa mga kaibigan na naiwan niya doon, tungkol sa mahirap na taglamig, at tungkol sa dagat na tinitingnan niya mula sa daungan. Malaki ang impluensya na lolo ko sa aking pagiging doktor. Nang makasakit ang lolo ko sa Sakhalin, wala raw doktor, kaya nahirapan siya. Kaya ako naging doktor na makapagligtas ng buhay. At ngayong ako ang magpapagamot sa mga pasyente mula sa Sakhalin,
Sa totoo lang, pakiramdam ko hindi ito nagkataon lamang. Ibinaba ko ang telepono. Nanginginig ang aking makamay. Sa wakas, naintindihan ko. Ang dahilan kung bakit pumunta ang Pilipinas sa Sakhalin ay hindi lang para sa natural gas. May mga kababayan silang naiwan doon sa matagal ng panahon. Hindi sila kailanman nakalimutan ng Pilipinas. Tiningnan ng Sina ang gas ng Sakhalin. Ang 120 trilyong rublo na likas na yaman. Tiningnan ng Pilipinas ang tao ng Sakhalin. Ang mga taong nabuhay sa lupaing ito sa loob ng 10 taon. Ang pagkakaibang iyon ay malinaw na ngayon sa aking isip at nagpasya ako. Kailangan kong pumunta sa Moscow. Mayroon akong kailangan sabihin ng direkta. Ibang-iba ang Moscow sa Sakhalin. 9 na oras na flight mula Sakhalin. Pagdating, nakita ko ang malalaking gusalingang Ministry ng Enerhiya. Kulay abo din ang langit ng taglamig sa Moscow. Ngunit iba ang pakiramdam ngang kulay abo sa Sakhalin. Sa Sakhalin, ito ay kulay abo na malungkot, at sa Moscow, ito ay kulay abo na walang awa. Sakhalin North Gas Field Development Partner Final Selection Meeting. Isang mahalagang meeting na personal na pinamunuan ni Ministro Igor Sergeyev ng Enerhiya. Ang mga dumalo ay si Vice Ministro Lavrov ng Enerhiya, ang Direktor ng Far East Development Department, ang Vice Ministro ng Pananalapi, at ako na tinawag para magbigay ng opinyon bilang representante ng Sakhalin Oblast. Pagpasok ko sa conference room, may dalawang file sa mesa. Ang asul na file ay naglalaman ng proposal ng kumpanya ng Tsina at ang pulang file ay naglalaman ng proposal ng Philippine Development Team. Mas makapal ng 2 beses ang asul na file. Inihayag ni Ministro Sergeyev ang pagbubukas ng meeting. Ngayon, pipilian natin ang joint development partner para sa North Sakhalin Gas Field. Ikumpara natin ang 2 proposal. Nagsimula si Vice Ministro Lavrov sa presentasyon. Puno ng numero ang screen. Proposal ng kumpanya ng Sina. Kabuwang pamumuhunan na 18 trilyong rublo kasama ang gastos sa pagtatayo ng pipeline. Ginagarantiyahan ang taunang export ng gas na 12 milyong tonelada. Ang lokal na employment rate ay 41%. Dagdag pa, sasagutin nila ang halos 90 bilyong rublo na gastos sa pagayos ng aksidente. Ang tinatayang taunang royalty revenue ng gobyerno ng Rusya ay 2.8 trilyong rublo. Proposal ng Philippine narang pamumuhunan na 7 trilyong rublo, pangunahing nakatuon sa pagtatayo ng pasilidad ng liquefied natural gas. Ang taunang export ng gas ay 48 milyong tonelada. Ang lokal na employment rate ay 73%. Kasama rito ang pagtatayo ng Advanced Safety Management System. Dagdag pa, nag-alok sila ng welfare program para sa mga Pilipino na naiwan sa Sakhalin. Ang tinatayang taunang royalty revenue ng gobyerno ng Rusya ay 1 trilyong rublo. Kung sa numero lang titiknan, tapos na ang laban. Ang investment scale ay 2.5 beses, ang export volume ay 2.5 beses, ang kita ay 2.5 beses. Sa lahat ng numero, ang Tsina ay may matinding kalamangan. Tinignan ni Ministro Sergeyev ang mesa. Mayroon bang may opinyon? Ang Vice Ministro ng Pananalapi ang unang nagsalita. Sinasabi ng mga numero ang lahat. Ang proposal ng Sina ay magbibigay ng 2.5 beses na mas malaking kontribusyon sa ekonomiya ng Rusya. Sa tingin ko, wala tayong pagpipilian. Sumangayon din ang Director ng Far East Development Department. Kung 18 trilyong rublo ang mamumuhunan sa rehiyon ng Dulong Silangan, magkakaroon ito ng hindi masukat na epekto sa mga kalsada, daungan, pabahay, at infrastruktura. Imposible ang ganung kalaking pagunlad sa 7 trilyong rublo NG, Pilipinas. Idinagdag ni Vice Ministro Lavrov. Bukod pa rito, sinabi Enegram, kumpanya Enegram, Tsina, na sasagutin nila ang buong 90 bilyong rublo na gastos sa pagayos Enegram aksidente. Hahawakan pa ang Tsina ang post-accident management. Ang atmosfera sa conference room ay ganap na dominado ng paning ng Sina. Tahimik lang akong nakaupo at nakikinig. Imposibleng makipagtalo sa pamamagitan ng numero. 11 trilyong rublo laban sa 7 trilyong rublo. Sa kalkulasyon, malinaw na tama ang Tsina. Tiningnan ako ni Ministro Sergeyev.
Vice Gobernador Kuznetsov, ano ang opinyon ng Sakhalin? Dahan-dahan akong tumayo. Mabilis na tumibo ang aking puso. Ngunit sa kakaibang paraan, tumigil ang panginginig ng aking mga kamay. Dahil malinaw ang aking sasabihin, Ministro, at lahat NG naroon. Sa loob NG 18 taon akong nagtrabaho sa Sakhalin. Sa loob NG 18 taon na iyon, puro numero lang ang nakita ko. Laking imbakan, pamumuhunan, daming export kita. Naniniwala ako na kung malaki ang numero, ito ay magandang partner. Kaya ako rin, sa simula, ay naisip na dapat piliin ang sina. Nanahimik ang conference room, ngunit isang buwan na ang nakalipas, nakaroon ng malaking aksidente. Dahil sa pagsabog, may mga namatay at nasugatan, at nasira ang pang-araw-araw na buhay ng mga pamilya. Sa harap ng aksidenteng iyon, ang dalawang bansa ay nagpakita ng makaibang reaksyon. Huminga ako ng malalim. Nang marinig ng sina ang balita ng aksidente, pagkaraan ng 3 araw, nagdala sila ng 90 bilyong rublo na tulong para sa pag-ayos. Perpekto ang mga dokumento, ngunit may kondisyon. Ang petsa ng pagpirma ay gagawing 2 linggo mas maaga. Namatay ang mga tao, hindi pa humuhupa ang usok sa lugar ng insidente, ngunit naglabas silang kontrata. Sumimangot si Vice Ministro Lavrov. Negosyo iyan. Huwag kang magpasya ng emosyonal. Tumango ako. Tama po kayo, Vice Ministro. Negosyo ito. Kaya nga, hindi ba ito mas mahalaga? Sa negosyo, kapag may nangyaring aksidente, paano kumilos ang partner? Iyon ang tunay na esensya ng isang partner. Nagpatuloy ako. Nang marinig ng Pilipinas ang balita ng aksidente, 11 oras pagkatapos, nagpalipat sila ng medical plane, 8 medical staff, at ang pinakamodernong artificial lung ang sakay at lumipat sila sa Sakhalin na may 30 gra. 5 manggagawa namin ang inilipat nila sa Pilipinas at pinagsisikapang iligtas ang kanilang buhay. Sarili nilang bulsa ang sumagot sa napakalaking gastos na aabot sa 100 milyong piso. Walang kondisyon, hindi nila binanggit ni isang salita tungkol sa pagpirma o pamumuhunan. Nagkaroon ng matinding katahimikan sa conference room. Mayroon pa, pagkatapos ng aksidente, naglabas ang Chinese media ng maling balita. Sabi nila, ang dahilan ng aksidente ay ang depektibong konstruksyon ng Pilipinas. Ngunit sa resulta ng aming sariling investigasyon, ang dahilan ay ang pagkaluma ng tubo ng Russia. Higit 40 kilometro ang layo sa bahaging hinawakan ng Pilipinas. Ginagamit ng Sina ang aksidente upang alisin ang kalaban. Nagbago ang ekspresyon ni Vice Ministro Lavrov. Ikinrus ni Ministro Sergeyev ang kanyang braso at tiningnan ako. Magpatuloy ka. Humakbang ako pasulong. Ministro, nalaman ko rin ang isa pang katotohanan sa Sakhalin. Ang dahilan kung bakit pumunta ang Pilipinas sa Sakhalin ay hindi lang para sa natural gas. Kinuwento ko ang pag-usap ko kay Elena Ramirez tungkol sa kanyang ama na naiwan sa lupaing ito dahil sa giyera at pinilit magtrabaho sa minahan ng karbon hanggang mamatay. Tungkol sa mga taong hindi nakauwi pagkatapos ng giyera at nahintay sa daungan sa loob ng 10 taon na darating ang barko mula sa Pilipinas at namatay. Tungkol sa mga taong may dugong Pilipino na naninirahan pa rin sa Sakhalin. At ang katotohanan na ang doktor ng Pilipinas na nagpapagamot sa aming mga manggagawa ay apo ngang isang Pilipino na naiwan sa Sakhalin. Ang kanyang lolo rin ay isang manggagawang nagtrabaho sa minahan ng karbon sa Korsakov. Ganap na nanahimik ang conference room. Ang Vice Ministro ng Pananalapi at ang Director ng Far East Development Department ay walang ni isang salita. Sa huli, sinabi ko, Ministro, kung sa numero lang titignan, tama ang Sina, 18 trilyong rublo laban sa 7 trilyong rublo. Ang sagot sa kalkulasyon ay lumabas na. Ngunit sa 18 taon kong pagtatrabaho sa Sakhalin, napagtanto ko ang isang katotohanan. Ang pag-unlad ng enerhiya ay isang napakahabang proyekto na tumatagal ng 30-50 taon. Sa napakahabang panahon na iyon, tiyak na makakaroon ulit ng aksidente, technical trouble, masamang panahon, human error. Sa bawat pagkakataon, ang reaksyon ng partner ang magpapasya sa kapalaran ng proyekto. Diretsong tiningnan ko,
si Ministro Sergeyev. 30 taon mula ngayon, kapag muling nakaroon ng aksidente sa Sakhalin, aling bansa ang magliligtas sa aming mga manggagawa, ang bansang agad na maglalabas ng kontrata, o ang bansang tahimik na maglalabas ng tandang? Nakaroon ng matinding katahimikan sa conference room. Hindi ko mabasa ang ekspresyon ni Ministro Sergeyev. Nakakrus ang kanyang mabraso at diretsong nakatingin sa akin. Lumipas ang 5 segundo. Lumipas ang 10 segundo. Sa wakas, nagsalita si Ministro Sergeyev. Magbotohan tayo. Ibinigay ang mapapel. 4 silang bawat isa ay nagsulat ng kanilang pangalan at ang pangalan ng bansang pinili nila. Kinuha ang mamapapel. Isa-isang binuksan at binasa ni Ministro Sergeyev. Unang boto, Pilipinas. Pangalawang boto, Tsina. Pangatlong boto, Pilipinas. Pangapat na boto, Pilipinas. 3,1, Pilipinas. Inilagay ni Ministro Sergeyev ang papel sa mesa at maikling inihayag, ang Joint Development Partner para sa North Sakhalin Gas Field ay pinipili ang Philippine Development Team. Malalim akong umupo sa silya. Sa wakas, tumigil ang panginginig aking mabinti. Nagawa ko, ganon ang aking pakiramdam. Nang matapos ang meeting at lumabas ako, pinigilan ako ni Vice Ministro Lavrov. Kuznetsov, alam mo ba na ang sinabi mo ngayon ay maglalagay sa panganib sa iyong posisyon? Tumango ako. Alam ko po. Tiningnan ako ni Vice Ministro Lavrov sandali at naglabas ng isang nakakagulat na bagay. Ngunit hindi ka naman mali. Tumalikot siya. Ang pasilyo ng Moscow ay mahaba. Habang tinitingnan ko siyang papalayo, naisip ko, alam din ng taong ito na hindi lang sa numero nakasalalay ang lahat. Wala lang siyang lakas ng loob na sabihin iyon. Lumipas ang 2 buwan. 4 sa 5 manggagawa na ginagamot sa Pilipinas ay nakalabas na ngang ospital. Si Dmitry, na pinakamahirap ang kondisyon, ay nakamalay na at nagsimula na ngang rehabilitation. Ayon sa medical staff, inasahan na makakalabas siya sa ospital sa loob ng 3 buwan. Si Sergey ang unang bumalik sa Sakhalin nang lumapak siya sa Oka Airport. Sinalubong siya ng kanyang asawa at 2 taong gulang na anak na babay. Nang buhatin ni Sergey ang kanyang anak, tumulo ang malalaking luha mula sa kanyang mamata. Umiyak din ang kanyang asawa. Habang pinapanood ko ang tanawing iyon mula sa malayo, napuno rin ng damdamin ang aking mamata. Lumapit sa akin si Sergey, Vice Gobernador. Maraming salamat po. Hindi ako ang dapat pasalamatan. Ang Mapilipino ang dapat pasalamatan. Ikinawe ko ang aking ulo. Mariyang tumango si Sergey. Nang umalis ako sa Pilipinas, sinabi sa akin ni Dr. Reyes, magpagaling kayo. Umuwi at mamuhay ng mahaba at masaya kasama ang inyong pamilya. Iyan ang pinakamagandang pabalik sa akin. Wala akong nasabi. 1 buwan pagkatapos, muli akong bumisita sa Korsakov. Sa pagkakataong ito, hindi ito opisyal na trabaho. Personal akong gustong pumunta. Muli kong binisita ang pamayanang iyon. Nakaupo ulit si Elena Ramirez sa bangkong iyon. Tila hinihintay niya ako. Vice Gobernador, bumalik po kayo ulit. Umupo ako sa tabi ng matandang babae. Lola, narinig niyo po ba ang balita? Anong balita po? Ang kumpanya ng Pilipinas po ang mamamahala sa development ng gas field sa Sakhalin. Bahagyang ngumiti ang matandang babae. Ganun po ba? Opo, at may idinagdag na isang probisyon sa kasunduan sa development. Isang welfare program para sa mga Pilipino na naiwan sa Sakhalin, medical assistance, cultural exchange, at programa para sa pagbisita sa tinubuang lupa. Nanlaki ang mamatangang matandang babae. Pagbisita sa tinubuang lupa, opo lola, makakapunta na po kayo sa Pilipinas. Sa loob ng ilang sandali, wala akong nasabi. Bahagyang nanginginig ang kanyang mukha na punong kulubot. Mahigpit niyang isinara ang kanyang ngalabi, ngunit tumulo ang isang patak ng luha mula sa kanyang mga mata. Dahan-dahang bulong ang matandang babae. Ang tatay ko ay naghintay buong buhay niya na may darating na barko mula sa Pilipinas para sunduin kami. Ilang dekada po ang lumipas. Hindi ba? Ilang dekada po ang lumipas. At sa wakas, dumating na ang Pilipinas para sunduin kami. Hinawakan ko ang kamay ng matandang babae.
Napakapayat at tuyong ang kanyang kamay. Parang puro buto, ngunit napakainit. Sa sandaling iyon, may narinig akong awit mula sa isang bahagi ng nayon. Isang matanda rin ang kumakanta. Isang awiting Pilipino tungkol sa tinubuang lupa. Ang mahina at nanginginih na boses ay umalingaw-ngaw sa malamig na hangin ng taglamig sa Sakhalin. Pilipinas kong mahal. Ako ay isang Ruso. Hindi ko naintindihan ang lahat ng salita sa Tagalog. Ngunit ang damdaming nakapalob sa awit na iyon ay lubos na naramdaman ko. Sa loob ng 10 taon, ang puso nga taong nabuhay sa lupaing ito na nangungulila sa kanilang tinubuang lupa ay nanahan sa himig na iyon. Nang araw na iyon, nagpasya akong itapon ang palayaw na hari nga Sakhalin. Nahiya ako sa sarili ko na sa loob ng 18 taon ay likas na yaman lang ang nakita ko, numero lang ang nakita ko, at pipeline lang ang nakita ko. Sa lupaing ito, may mataw pala, mataong naiwan at nakalimutan sa matagal ng panahon, at mayroong isang bansa na hindi kailanman nakalimot sa mataong iyon. Tiningnan ng Sina ang 120 trilyong rublo na likas na yaman. Gas field, pipeline, dami ng export, puro numero lang iyon. Tiningnan ng Pilipinas ang tao ng Sakhalin, manggagawang bumagsak sa pagsabo, kababayan na nakalimutan sa loob ng 10 taon. Tao ang tiningnan nila. Sa ika-18 taon ko, napagtanto ko sa unang pagkakataon, ang natural gas ay nabibili ng pera. Ang pipeline ay maring itayo kung may pera. Ngunit ang isang tunay na partner na tatakbo pang tumulong kapag nahaharap sa krisis ay hindi kailanman mabibili ng pera. Kapag may nangyaring aksidente, hindi ang bansang maglalabas ng kontrata, kundi ang bansang maglalabas ng tandang. Hindi maraming ganyang partner sa buong mundo. Ang Pilipinas ay eksaktong ganoong bansa. Sa huli, isa pa po ang ikukwento ko. Nagtanong ako kay Dr. Reyes pakaraan, Profesor, bakit niyo po pinagsikapan ng ganun ang paggamot sa mga pasyente nga Sakhalin? Ngumiti si Dr. Reyes at sinabi, Vice Gobernador, sinabi ko sa inyo na ang lolo ko ay nahirapan sa Sakhalin dahil walang doktor nang siya ay nakasakit. Tama? Dahil hindi namin lubos na nailigtas ang aming mga kababayan noon, pakiramdam ko ay misyon ko na iligtas ang matao sa lupaing ito sa panahong ito. Pagkababa ko ng telepono, matagal akong hindi nakakilos mula sa aking kinatatayuan. Ito pala ang Pilipinas, naisip ko. Isang bansa na naalala ang nakaraang sakit at matagal na panahon ang lumipas, ay bumalik upang pagalingin ang sakit na iyon. Sa mga Pilipinong nakikinig sa kwentong ito, gusto kong sabihin, hindi ko kailanman malilimutan ang ginawa ng inyong bansa sa Sakhalin. Ang bansang naglabas ng tandang imbes na kontrata nang mangyari ang aksidente. Ang bansang inuna ang buhay ng tao higit sa 120 trilyong rublo na likas na yaman. Ang bansang hindi kailanman nakalimot sa nga kababayang naiwan sa loob ng 10 taon. Bilang Vice Gobernador ng Sakhalin, Rusya, buong puso akong nagpapasalamat. At pakiusap, tandaan niyo ang kwentong ito. Gaano man tila gumagana ang mundo sa pamamagitan ng numero at pera, sa huli, ang bansang inuna ang buhay ng tao ang mananalo. Malinaw na pinatunayan ng Pilipinas ang katotohanan iyan. Mag-subscribe sa channel dito.